Okay. So, ngayon, tapos na tayo no, sa ano natin, sa list ng employee natin. Pero i-update natin yon kasi kulang kulang yung display natin. Pero dito ngayon, ano muna tayo, mag-create muna tayo ng design natin for add new. Punta na tayo ng database para makita natin kung ano yung mga dadagdag natin na fields for employee. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Walang text box. Open tayo ng designer natin. Tapos, gawin natin dito. Maglagay lang tayo na panel. Gamit tayo ng panel. O, ng pane. Gawa tayo ng pane. So, ito pangalan natin dito. Employee 1. Tapos save na natin to. Employee modal. Gagamitin employee modal. Kaya siya modal, no? Kasi gagawin natin siya parang ano ito para makita nyo. Gagawin natin siya, dagdag muna tayo. Ito, ayan tayo dito employees to. Tapos maglalabas tayo na ano, saan na yung employees list natin. Tapos meron tayo dito yung action. Dito muna natin siya ilagay sa action button. So click. Click dito sa click, lalagay tayo dito ngayon nung ito, copy natin dito sa login. That show. Kaya natin yan. Natin sa employee. Punta tayo dun sa may label. Ito. Tapos ito. Kaya tayo dito ng form. Tayo dito ng form. And sabi FRM employee as form. Okay. Tapos dito ulit natin yun. Siyempre FRM employee. Ito natin lahat yan. Ito. Tapos dito palit natin syempre employee yung employee modal. Yan, okay. Tapos ito tanggalin natin kasi wala pa naman. Remove muna natin yan. Tapos lipat natin doon kasi natin itong show. Yan. So ngayon imbis na ito na show, palit natin to show and wait. Yan. So ganito yung mangyayari. Ito. Yan. Click lang natin, run lang muna natin para makita nyo lang. So parang ang mangyayari na parang siya modal siya, no? Kaya employee model yung pangalan nun. So ganito. Medyo lakihan ko lang konti. Click natin yung action. Ganyan siya. Pero hindi nyo siya makiklik tong nandito sa baba natin. Yung nasa likod natin. Okay? Kaya syempre ito, aalisin natin to. Ito yung maximize na yan. Pwede natin alisin yan. Punta lang tayo dito. Maglagay tayo ng employee.resizable supports. So para hindi siya nagma-maximize. Para hindi disable natin. So click natin. Ulitin natin. Dito ba siya nag-running pa yung show and wait natin, wala tayong close. Dito login. So ayan, makikita nyo ito na lang yung nandito, close na lang, close button na lang.
So, baguhin lang natin yung size, no, para sumugma doon sa gusto natin. Kasi naka 800 by 600 tayo. Pwede natin gawing 600 by 400. Depende kung ano, oops. 600, oops. 600 by 400. Yan. So, ngayon, pagka knilik natin yun, ito, kung mapapansin nyo karas kanina, ayun ang lumabas, di ba? Kasi hindi natin na-close eh. Meron tayong dapat idagdag. Punta tayo ulit sa modal. Tapos right-click natin dito sa form. Teka, dito. Kasi nasa baba. Tapos, meron dito form close. Dito tayo. Kita natin to form. So, yan. Copy natin to. Form close. Pag kinilouse yung form, tingnan natin, FRM, employee.close. Talikan natin kasi ang event name natin dapat ay kapareho nito. FRM employee. So, yung event name natin kasi kung titignan natin yan, initialize natin, event name as a string. So, yun yung gagamitin natin. Wait lang natin siyang mag-compile ulit. Okay. So, login tayo. Tapos, employees. Click. Pag kinilos natin, click. Ayaw pa rin. Teka ha. Meron tayong kulang. Alam ko na kung bakit. Siya. Kasi, ganito yung nangyari. Na-initialize na natin eh. Ito. Na-initialize na natin. So, ang gagawin natin ganito. Kumbaga, true na yung nire-return nito. Hindi na false. So, na-initialize na natin eh. So, ang nangyayari, hindi niya siya tumutuloy dito. So, ang gagawin natin, alisin natin to. Yan. Yan lang muna. Comment lang natin. Then, try natin. Then, let's check natin. So, okay. Pag natin yung action, tapos pag close natin, ayan, lalabas na siya ulit. Kasi, ini-initialize natin pa rin eh. Ito na siya eh. Kasi pag nilagay natin itong if na statement natin, true na yung nire-return ng initialize natin. Kaya hindi na siya pumapasok dito. So, tanggalin natin to. Para hindi na yan sagabal sa ating gagawin. Yan. Oops. Yan. Tapos, pag nagawa natin yon, pwede na tayo mag-design. So, ang kailangan natin, ito yung designer natin. Tapos, ito yung employee modal. So, maglalagay lang tayo ng ano ba yung kailangan natin doon. Check natin yung ating database. Date hired. So, ilang text box to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, combo box to. Ito, combo box din to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na text box. So, parang hindi na tayo meron ba tayong nagawa na iba yung design nun. Gamitin ko sana yung sa login pero hindi na yung kukunin natin. So, syempre ito, UX float text field. Yan. Oops. Design lang natin to. Dapat 30 lang. 30 lang yung height niya. Kasi ito, uncheck natin. Ito, alisin natin yan. Syempre, design lang natin ng kaunti. So, ito, gawin natin D5, D5. Although, i-design din natin to dun sa sa ating background, sa code. Sa ngayon, ayusin lang natin. Kasi ito, center left.
syempre 12. Ayan, meron na tayo. Tapos maglalagay lang tayo ng label. Ayan. So, label natin. Medyo pa-size lang. Syempre, ano natin, first name. I-update din natin to, itong GUI natin. So ngayon, ito lang muna, gamitin natin. Ayan, first name. Pwede natin i-bold dyan. Tapos medyo, ano hila natin yung text nya. Hindi siya masyado lang yung ibabaw. So, kailangan natin ng 6. Ayusin na lang natin yung mga susunod na video natin. So yan na yan, 2, 4, 5 sa pa 4, 5, 6. Okay. So 6 na, meron na tayo. Kaya ako nilagay dito sa sa Paint kasi gusto ko gawin ganito para kahit paano may design siya. Tapos taot lang natin to. Oops, masyado mataas. Tapos syempre yung atong border maybe 5D5 din. Tapos pala ko sana lagyan ng shadow kaso saka na natin pagandahin. Maglalagay tayo ng dyan, label para may drop shadow siya. Kasi ito gawin natin white. Kahit paano may design yung ating GUI. Tapos syempre corner nito gawin natin 5. Mamaya natin saka natin ilagay yung combo box. So ngayon ito muna. Tapos palitan natin. TXT employee 1. So 1. Pwede rin kung gusto nyo first name, lagay nyo kung ano. Pero sa akin, ganito lang ginagamit ko. 1, 2, 3, 4, 5 lang. 4, 5, 6. Yan, ganito lang yung ginagamit ko. 5, 6. Tapos sa label, siyempre, LBL. Selection na natin yung TXT. Tapos 1. Tapos copy natin yan. Tapos 2. Ito lang yung pampatagal talaga, yung designing. 3, 4, 5, 6. So kulang ang gagawin natin first name, tapos dito ang text dito ay middle name, tapos last name. Last name, tapos ano pa ba yun? Last name, date hired. So date hired. Depende kung paano nyo paano nyo i-design na, paano nyo i-aayos yung nyo. So ngayon ganyan lang muna, kailangan lang natin makapag-save. Date hired, tapos date of birth, tapos ano yung isa natin, contact number. So, contact number. Okay. So yung combo box saka natin ilagay. Ito lang muna, kailangan natin makapag-create ng makapag-save lang kasi ito mahaba yung video natin So declare lang natin itong mga text. Natin, hindi tayo add view dito, select all, tapos before X view, tapos generate. So nandito na yan, generate na.
Meron tayo kulang, button. Wala tayong button. Wala tayong button dyan. Maglagay lang tayo label ulit. Label lang. Tapos natin to. Tapos, ano natin color. Yan, kahit ano lang muna. Tapos, syempre, yung text natin. Pagka natin na save. Tapos, yung text color is white. Then, bold. Then, 12. Oops, shadow maliit. Lalo kasi malaki pag 15. So, balik na natin, lagyan natin ng 12. I-adjust pa naman natin yan. So, save. So, ngayon, ganyan lang muna. So, ano pala to? Hindi tayo nakaano. Maga matatakpan, no? Tatakpan siya eh. Kasi yung sukat, pero i-adjust natin ng 600 na lang yung height. So, yung height natin dito sa employees, ito. Net 600. Para makita natin yun. Ngayon, declare natin tong button natin. Para makakreate na tayo ng save. So, click. Ayan. Tapos, kopyahin lang natin dito sa database. So, yung insert. Yan na natin yan. Patay dito sa employees. Yan natin. Tapos, insert into employees. So, yun. Ito para. Same lang na. Tapos, kunin natin yung mga kailangan natin. So, give first name string. And then, middle name string. So, yung last name string. Tapos, yung date of birth. String. Tapos, date hired. String. Tapos, wala pa rin departments ng gender, contact number lang muna. Contact number as string. Tapos, tawagin natin ngayon yung ating txt list up, hindi employee list. Txt na-declare ba natin? Para sa iba natin na-declare ata nandito ata sa atin na-declare sa database. Yun ang tuloy niya. Ibat natin. Ibat natin yan dito. Balik tayo ulit dito. Txt employee 1 text. Copy muna natin yan. Bilis tayo. Tapos compare lang natin. So yung 2 middle name 3 last name 2 3. Tapos yung date of birth, date hired is 4, date of birth is 5. So 4 to 5 and then ito yung 6. Yan. Tapos ngayon dito meron tayo dito. So ang first name natin, lalagay natin dito ngayon yung first name. Tapos dito yung ating middle name. So middle name. So ito yung ating last name. Last name. Tapos ano natin? Date of birth. By date of birth. Tapos wala pa tayong gender. So is lang muna. Ito contact. Ito yung contact. Tapos walang date hired, no? Dagdag tayo, date hired. So, sunod siya ng date of birth. So, ito
ito yon. Okay tayo dito, date hired. Ayan. Tapos dagdag tayo na isang question mark. Ayan. Tapos yung ating created by at updated by, palitan natin to ng, meron tayo dito kinukuha sa pag login natin. Pag login natin, meron tayong kinukuha dito na ito, user ID. So yun yung gagamitin natin, variables user ID. Tapos same din dito. Tapos ito, hindi natin kailangan to. Hop, I think okay na. So try natin, save. Try natin mag-save. So 21 minutes na tayo, mahaba na naman ating video. Okay. Again, so employee action, test lang natin. Date of birth, tapos save. So pag na-refresh natin, hindi tayo nagsasave, no? So may problem. Label 1, pakita natin yan. Oops, hindi ito. Ito natin to, LBL employee save. Okay natin yan. Tapos natin dito yan. So ulitin natin, recompile natin. Tingnan natin. Yan. Tapos okay, save. Siya na, check natin kung nag-save. So, wala. Punta tayo ng dito. I-ano natin para malaman natin. Kuha tayo, ihiwalay natin yan. Private sub, save employee as resumable sub. Yan. Tapos copy natin to, lagay natin dito. Tapos lagay natin ito, ganito din. Ito na lang dilagay natin. Okay natin. So mabagal tayo. Oops. State of birth. Tapos date hired. Contact number. Yan. Tapos syempre return natin to, return true. Okay, tapos baba lang natin yan. Tapos dito natin wait for save employee. As boolean. Oops, boolean. Tapos dito syempre natin first name, middle name, last name, date hired, date of birth, saka contact number. Yan. Dito if success, then log natin dito, save. Yan. Try natin.
makapag-save na tayo. Sana makapag-save na tayo. Ano lang. Save. So, date save ba nalagay ko no? Data save, no? Sabihin, nag-success. Pero, hindi natin siya ma-view. Close natin to. Hindi natin siya ma-view. Hindi siya lumalabas. Ngayon, open ko lang yung browser. SQLite browser. So, connect lang tayo. Dito, tutorials, payroll, object, payroll DB. Dito tayo, browse data. So ito, merong pumapasok. Ito yung mga in-encode natin. Pero walang dinidisplay. Ayan, kasi yung publish is null. No? So null, check natin dito kung meron ba tayo. Pasok sa publish. Meron tayo 1. So bilangin natin kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So dapat 13 din to. 3, 6, 9, 13. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kulang tayo isa. So, meron tayong missing. So, first name, tama. Middle name, last name, date of birth, date hired. Department. Kulang tayo dito. Department. So, department. Yan. Meron tayo dito. So, I think okay na, no? Try natin ulit. Save. Close natin to. So, ayun. Nakakapag-save na tayo. So, hindi dito kaya hindi siya lumalabas dahil naka-null. Na tayo na isi-save na na publish. So, gawin natin itong 1 para mag-display na itong mga naidagdag natin. Nakita ito, right changes. Ayan. So, pag refresh natin to, magkaroon na ulit yan. So, ito na. So, ayan, nakakapag-save na tayo. So, meron tayong delete, meron na tayong save. Sunod natin yung edit. Edit natin. So, ayan siya. Okay. So, yun. Hanggang dito na ulit muna. Kita na lang tayo ulit sa susunod na video. Ano naman tayong update. Update naman tayo ng data. Okay? Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Magkita ka dyan.